chapter 24. Alam na ni Balaam na gustong i-bless ni Lord ang mga Israelites, kaya hindi na siya naghanap ng mga signs gaya nung una. Instead, tumingin siya sa desert at nakita niya ang mga Israelites na nakakamp ayon sa kani-kanilang tribe. Pumasok sa kanya ang Espiritu ng Diyos at nag-prophesy siya. Ang prophecy ni Balaam na anak ni Beor. Ang mga salita ng taong may malinaw na paningin at nakakarinig ng mga salita ng Diyos. Nakakakita ako ng mga vision mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit nakadapa, nakakakita pa rin ng malinaw. O mga Israelites, descendants ni Jacob, sobrang ganda ng mga tent na tinitirhan nyo, gaya ng malawak na valley o garden sa tabi ng ilog, tulad ng mabangong puno na tinanim ni Lord, o mga puno ng cedar sa tabi ng mga bukal. Aapaw sa mga lalagyan nyo ang tubig, at madidiligan ang mga pananim nyo. Magiging mas malakas pa kesa kay Agag ang inyong hari, at lalawak ang sakop ng kanyang paghahari. Inalis ng Diyos ang mga Israelites sa Egypt gamit ang lakas na parang toro. Kaaway niya ay tatalunin, pati buto dudurugin. Papatayin sila gamit ang matulis na pana, parang mabangis na layon ng Israel. Habang nagpapahinga siya, walang umiistorbo sa kanya. Ibibless ang sinumang mag-bless sa kanya, at isusumpa ang susumpa sa kanya. Mga huling prophecy ni Balaam. Nanggigil sa galit si Balak kay Balaam. Sigaw niya, "Pinatawag kita dito para isumpa yung mga kaaway ko. Pero anong ginawa mo? 3 times mo silang blines. Ngayon, umuwi ka na. Bibigyan sana kita ng reward, pero pinigilan yun ni Lord." Sumagot si Balaam, "Di ba sinabi ko na sa mga messengers mo na kahit ibigay mo pa lahat ng silver at gold na nasa palasyo mo, hindi ko susuwayin ang utos ni Lord para gawin lang ang gusto ko. Kung anong sinabi ni Lord, yun lang ang sasabihin ko. At ngayon, uuwi na ako. Pero bago ako umalis, wawarningan kita kung anong gagawin ng mga Israelites sa mga tauhan mo pagdating ng araw." At nag-prophesy ulit siya. Ang prophecy ni Balaam na anak ni Beor. Ang mga salita ng taong nakakakita ng malinaw at nakakarinig ng mga salita ng Diyos at nakakatanggap ng karunungan mula sa kataas-taasan at nakakakita ng mga vision mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit nakadapa, nakakakita ng malinaw. Di pa nangyayari ang nakikita ko ngayon, at di pa dumarating ang natatanaw ko. Mula sa lahi ni Jacob, lilitaw ang isang bituin, at sa Israel naman ay may maghahari din. Mga leaders ng Moab, lilipunin niya, at papabagsakin ang mga anak ni Seth. Sasakupin niya ang Edom, at mga kaaway sa Seir. Habang patuloy na mananalo ang mga Israelites, tatalunin sila ng bansang Israel at walang matitirang buhay sa kanila. Tapos may nakitang vision si Balaam. Nakita niya ang mga Amalekites at nag-prophesy siya. Yung Amalek ang nangunguna sa lahat ng mga bansa, pero sa huli, tuluyan na itong mawawasak. Sa vision niya, nakita niya ang mga Kenites at nag-prophesy siya. Matibay ang tahanan nyo at safe gaya ng pugad na nilagay sa mataas na lugar. Pero mawawasak pa rin kayo, mga Kenites, pag pinihag kayo sa Assyria. Nagpatuloy si Balaam sa pagsasalita. Sino pa bang maliligtas pag ginawa na ito ng Diyos? Darating ang mga barko mula sa Cyprus at lulusubin ang Assyria at Eber, at sa huli, mawawasak din sila forever. Tapos, umuwi na si Balaam at ganon din si Balak. Numbers chapter 25. Nag-worship kay Baal ang mga Israelites.
Habang nasa Acacia Valley ang mga Israelites, may mga lalaking nakipag-sex sa mga babaeng taga-Moab na nandun. Niyaya sila ng mga babaeng ito na sumama sa pag-o-offer ng sacrifice sa mga Diyos-Diyosan nila. Kumain ang mga Israelites ng pagkain na inoffer sa mga Diyos-Diyosan at nag-worship pa sila sa mga ito. Naggalit si Lord sa mga Israelites kasi nag-worship sila kay Baal ng Peor. At inutos ni Lord kay Moses, "I-gather mo ang mga leaders ng Israel at patayin sila sa harap ko at sa harap ng maraming tao para mawala ang galit ko sa Israel." Tapos, inutos ni Moses sa mga judges ng Israel, "Patayin niyo lahat ng mga nag-worship kay Baal ng Mount Peor." Habang nag-iiyakan ng mga Israelites sa entrance ng banal na tent, may dumating na lalaking Israelite na may kasamang babaeng Midianite. Pumasok sila sa tent niya nang walang pakialam, sa harapan pa mismo nila Moses at ng mga tao. Nung makita ito ni Phinehas na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron na priest, iniwan niya ang grupo. Kumuha siya ng sibat, sinundan ang lalaki at babae sa loob ng tent at sinaksak ang dalawa. Dahil dito, tumigil ang salot na sumisira sa mga Israelites. Pero kahit na ganon, 24,000 ang namatay na Israelites dahil sa salot. Sinabi pa ni Lord kay Moses, "Dahil sa ginawa ni Phinehas na anak ni Aaron na priest, hindi na ako galit sa mga Israelites. Hindi niya tinolerate ang pag-worship sa mga Diyos maliban sa akin. Kaya hindi ko na sila inubos sa galit ko. Kaya sabihin mo na gagawa ako ng kasunduan ng kapayapaan sa kanya. Siya at ang mga descendants niya ay magiging priest forever. Kasi pinagtanggol niya ang karangalan ko at dahil sa ginawa niya, pinatawad ang kasalanan ng mga Israelites." Ang pinatay na Israelite na nagdala ng babaeng Midianite ay si Zimri, anak ni Salu na leader ng isang angkan sa tribe ni Simeon. Si Cosbi naman yung babae. Anak siya ni Zur na leader ng isang angkan ng mga Midianites. Sinabi ni Lord kay Moses, "Lusubin niyo ang mga Midianites at patayin sila. Dahil sa kasamaan at panlulokong ginawa nila sa inyo doon sa Peor, at dahil din kay Cosbi na pinatay nung nagkaroon ng salot sa inyo dahil sa nangyari sa Peor." Numbers chapter 26. Ang pangalawang census. After ng salot, sinabi ni Lord kay Moses at kay Eleazar na anak ni Aaron na priest, "Mag-census kayo sa buong Israel. I-register niyo lahat ng mga lalaking Israelites na 24 years old pataas at pwedeng sumabak sa gera." Kaya kinausap ni na Moses at priest Eleazar ang mga Israelites doon sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan, tapat ng Jericho. Sabi nila, "I-register niyo ang mga Israelites na 24 years old pataas." Gaya ito ng inutos ni Lord kay Moses. Ito yung mga angkan ng mga Israelites na lumabas ng Egypt. Sa tribe ni Reuben na panganay ni Israel, angkan ni Hanok, Palu, Hezron at Carmi. Ang bilang nilang lahat ay 43,730. Ang mga angkan naman ni Palu ay sina Eliab at ang mga anak niya na sina Nemuel, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram yung pinili ng mga Israelites para maging mga leader. Sila rin yung kumalaban kina Moses at Aaron noon at sumama sa grupo ni Korah nung nagrebelde sila kay Lord. Nilamon sila ng lupa kasama ni Korah at ng grupo niya at 250 na tao ang namatay nung nasunog sila. At naging warning sila sa lahat ng mga Israelites. Pero hindi kasama sa mga namatay yung mga anak ni Korah. Sa tribe ni Simeon, angkan ni Nemuel, Jamin, Jakin, Zerah at Shaul. Lahat sila ay 22,220. Sa tribe ni Gad, angkan ni Zepon, Hagay, Shuni, Ozni, Eri, Arod at Areli. Lahat sila ay 40,500. Sa tribe ni Judah ay sina at Onan,
pero namatay sila sa Kanaan. Kaya ang mga nakasama sa tribe ni Judah ang kanina Jela, Perez, Zerah, Hezron at Hamul. Lahat sila ay 76,500. Sa tribe ni Issachar, ang kanina Tola, Puwa, Jashub at Shimron. Lahat sila ay 64,300. Sa tribe ni Zebulun, ang kanina Sered, Elon at Jalel. Lahat sila ay 60,500. Sa tribe ni Joseph, ang kanina Manase at Ephraim. Sa tribe ni Manase, ang kan ni Makir at ng anak niyang si Gilead. At ito naman ang mga angkan ni Gilead. Angkan ni Lezer, Helek, Asriel, Shechem, Shemida at Heper. Walang anak na lalaki si Zelofehad na anak ni Heper. Mga babae lang. Ito ay sina Mala, Noah, Hogla, Milka at Tirza. Lahat sila ay 52,700. Sa tribe ni Ephraim, angkan ni Shutela, Beker at Tahan. Galing kay Shutela ang angkan ni Eran. Lahat sila ay 32,500. Sila ang mga angkan na galing kay Joseph. Sa tribe ni Benjamin, angkan ni Bela, Ashbel, Ahiram, Shepupam at Hupam. Galing kay Bela ang angkan ni Ard at Naaman. Lahat sila ay 45,600. Sa tribe ni Dan, angkan ni Shuham na may bilang na 64,400. Sa tribe ni Asher, angkan ni Imna, Ishvi at Beraya. Galing kay Beraya ang angkan ni Heber at Malkiel. May anak na babae si Asher. Sera ang pangalan niya. Lahat sila ay 53,400. Sa tribe ni Naphtali, angkan ni Jazel at Guni, Jeser at Shilem. Lahat sila ay 45,400. Ang total na bilang ng mga lalaking Israelites ay 601,730. Ang hatian ng lupain. Tapos, sinabi ni Lord kay Moses, hatiin mo yung lupain ayon sa dami ng bawat tribe. Malawak ang mapupunta sa malaking tribe at maliit naman sa maliit na tribe. Bibigyan ng parte ang bawat tribe ayon sa dami nila. Palabunutan ang gagamitin para sa hatian ng lupain. Ibibigay ang parte ayon sa mga pangalan ng bawat tribe. Ang bawat parte ng lupain ay ibibigay sa paraan ng palabunutan ayon sa laki o liit ng bawat tribe. Ang tribe ni Levi. Binubuo ng mga angkan ni Gershon, Kohath at Merari ang tribe ni Levi. Kabilang din dito ang mga angkan ni Libni, Hebron, Mali, Mushi at Korah. Si Kohath ang tatay ni Amram. Si Amram naman ay asawa ni Jochebed na anak ni Levi. Ipinanganak si Jochebed sa Egypt. Naging anak ni Amram at Jochebed sina Aaron, Moses at Miriam. Naging anak naman ni Aaron sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Namatay sina Nadab at Abihu nung nag-offer sila kay Lord gamit ang apoy na hindi holy. Nasa 23,000 ang mga lalaking Levites na 1 buwang gulang pataas. Hindi sila kasali sa listahan ng mga Israelites kasi hindi sila kasama sa hatian ng lupa. Sina Caleb at Joshua. Ito yung mga tribe na nilista ni Moses at priest Eleazar nung gumawa sila ng census ng mga Israelites sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, tapat ng Jericho. Wala nang natira ni isa sa mga nilista ni Moses at Aaron nung nagsenso sila doon sa desert ng Sinai. Ito yung sinabi ni Lord noon na mamamatay silang lahat sa desert except kay Caleb na anak ni Jepune at kay Joshua na anak ni Nun.